Maraming salamat. Kayo po ay makakaupo na. Kayo po ay makakaupo na rin, team. Thank you very much. Isa pong malaking pribilehiyo na ako po ay narito para makipagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. At alam ko medyo maulan at medyo, kumbaga, maginaw ng konti. Ayan, so kung medyo inaantok po tayo, baka kailangan po natin magkape or or ano, wag lang po tayong matutulog. Alam ko medyo no, but it's good. But you know, kung kailangan nyo ng pampagising, sabihin nyo sa katabi nyo, pag nakita nyo umano ko mamaya, I give you permission to wake me up. But I believe na kayo ay gising ngayong hapon na ito. Lahat magsabi ng Amen, Amen. Maraming salamat. Maraming salamat. So ako ay magbabahagi lang ng salita ng ating Panginoon ngayong hapon. And actually, binahagi ito kanina ni Pastor Shadi, and I just wanna flow dun sa kanyang mensahe. And I believe na karapat-dapat po or maganda po ito para po sa ating paglago sa ating buhay. No? Amen. And actually, malaking kumbaga change yung nangyari sa aming family nung nakaraang linggo kasi yung aking anak ay nag-7 na. So na-promote na siya from Little Legends to Wonder League. So medyo emotional ako ng konti today. Kasi nag-step up na yung aking anak. Sabi ko, nakagraduate na pero sa Little Legends lang pala. No, but it's good. So sa amin, it's quite a monument. And we are so thankful to God na, you know, yung aming anak ay patuloy na lumalaki sa, you know, in the church, and so far mahal pa naman niya yung Panginoon, which is good. And maraming salamat sa lahat ng ating mga youth and children's teachers na patuloy na, you know, let me just encourage you, kung meron kayong mga anak na, you know, uma-attend sa Little Legends, Wonder League, Midpoint, and, you know, Disrupt na, you know, mahalaga po yung ginagawa ng inyong mga anak sa pag-attend doon. Kasi hindi lang po sila doon parang naglalaro lang. But, you know, they are being filled with the knowledge of who God is. And I believe na magandang simulan yun sa batang edad. Kasi when the time comes na medyo sila tumanda na, medyo konti na lang yung kailangan baguhin. But then again, yun yung kailangan para sa atin. No? We need to know, o kailangan natin malaman, yung mga bagay na mula sa ating Panginoon para tayo'y lumago sa ating paglakad, you know, lumago sa ating pananampalataya. And kaya tayo nagtitipon-tipon bawat linggo, you know, kaya tayo nagkakaroon ng mga life groups, you know, discipleship, you know, with Pastor Cox, yung ating discipleship track, and all of these things. Ang lahat ng ito ay may layunin. At ang layunin nito ay para tayo makilala ang Panginoon, you know, malaman yung kanyang layunin para sa atin, at pag malaman natin yun, tayo patuloy na lumakad sa kanyang naisin para sa atin. And that's how we are able, kumbaga, to live according to what God has intended for us to be. At kayo, encouragement ko sa bawat isa is huwag kayong magsawa na hindi lang umattend ng Sunday, but you know, to really embrace all of the things that God has prepared for us. You know, nakita natin yung mga ginagawa ng ating church throughout the week. Marami tayong mga pwede kayong maging bahagi. And I believe that can help us as well. Actually, sa katunayan, si Pastor Paul and si Pastor Heidi ay nasa Cebu. Nagre-respond sila. Di ba? Nagkaroon ng konting ano doon. And, you know, even those things, no, God is using our church to be a blessing, not just to our, you know, here sa ating lugar sa Muntinlupa, but even in other areas, you know, and they are there, yung ano. So, if you remember them, please pray for them as well. Amen. Okay po ba? Yan. So I will try to share with you na naisipan kong pamagatan yung aking mensahe ngayon na nakalulugod sa Diyos. Yan. So, you know, paano ba natin masasabi na tayo ay nakalulugod sa Diyos? Kasi yun yung dapat nating palaging iniisip. Yes, of course, you know, we desire to receive all of the things that God has prepared for us. But first and foremost, ang pinaka-importante, or if I can say so, na pinakamahalagang layunin para sa ating buhay ay yung buhay natin maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So simulan ko sa John. Hindi ko yata nabigay itong verse na ito, but basahin ko na lang. Sa John 1:38, sabi dito, paglingon ni Jesus, nakita niya silang sumusunod, kaya sinabi niya sa kanila, ano ang hinahanap ninyo? At sinasabi nila,
Rabbi, saan po kayo nakatira? At ang kahulugan ng Rabbi ay guro. Verse 39, sinabi niya sa kanila, halika kayo nang makita ninyo. Sumama nga sila at nakita kung saan siya nakatira at nanatili silang kasama niya ng araw na iyon at ika-apat na ng hapon. So in that verse, yung mga, actually in context, yung mga disipulo ni John the Baptist, kasi when John was proclaiming who Jesus is, di ba sabi niya, ito yung tagapagligtas. And then the disciples of John, they were asking, ito na yung pinangako sa atin. So tinanong nila si Jesus, saan ka nakatira? So in essence, what they are saying is, they were seeking o hinahanap nila yung kumbaga tagapagligtas nila. And ang maganda sa ating Panginoong Jesus na pag tinawag natin siya, siya ay tumutugon sa atin. No? Kaya sabi niya, ang tugon niya doon sa mga nagtanong, ano ang hinahanap niyo? O kung in modern context, anong hanap niyo? Ganon. No, but when we seek God, there is an invitation for us to follow Him. So merong paanyaya sa bawat isa na kung hinahanap mo ang Panginoon, hindi siya mahirap hanapin. Actually, sinasabi that He is here with us. But yun nga lang, kailangan din natin magkaroon tayo ng desisyon sa ating sarili na hanapin siya at sundan siya. And when we do that, ang sagot sa atin ng Panginoon is, come, follow me. Yun sabi niya, di ba? So there is an invitation, for us to follow Him. Di ba? So pagsunod niyan, so merong mga, so we'll talk about that as well. And I can say this na parang the most important aspect of our life, as believers, bilang mananampalataya, is to follow Jesus. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Gusto mo maging maayos ang iyong sarili, gusto mo maging maayos ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, and all of these things. As a follower of Jesus, yun ang pinakaunang dapat mong bigyan ng atensyon, yung pagsunod sa Kanya. Kasi pag sinundan mo siya, lahat, actually binasa ni Pastor Cox yung verse ko kanina, yung Matthew 6:33. Diba? But yan, there is an invitation for us to follow Jesus. Right? So basahin ko Colossians 1, verse 9. Yan. Sa ASND na lang. Kaya nga, mula nung mabalitaan namin ang tungkol sa iyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. So in this context, the Apostle Paul was praying for the church in Colossae na sila ay patuloy na magkaroon ng karunungan, meaning the knowledge of who God is. And then verse 10, sa ganon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. And I believe yun yung ating naisin bawat isa. And there's nothing wrong to desire to walk, fully pleasing the Lord. Yun yung pinakamataas na ating, kumbaga, if we're gonna aspire for something is to follow Him and to be fully pleasing unto Him. Amen. Yan. Makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. So as I've said, doon nagsisimula ang lahat. If we follow God, if we know Him, if we know His will, everything else will follow. Yan. Diba? At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Sino ang gustong lumago sa mabubuting gawa? I believe that's all of us dapat, no? Amen. Kung hindi pa man, siguro by the end of the service, we'll pray for you. No? But that should be our desire that, that we increase, in good works and also in the knowledge of who God is. Right? Kasi sometimes, magandang marinig na, because totoo naman na God has prepared so many things for us. Diba? Maraming inihanda ang Panginoon para sa atin. Yung mga blessings, diba? Gusto natin yan, blessings. Diba? Everyone wants to, God desires for you to be blessed. God desires for you to walk in, in freedom. God desires for you to walk in health and wholeness. But even more so, we should desire to know more of Him. Kasi nga, kaya sinabi sa Matthew 6:33. So, ang pinaka-importante, but first and most importantly, seek. Yan. So, in the Amplified, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God,
and all these things will be given to you also. So hindi lang yun, of course, malamang, hindi naman malamang. So we mostly use this verse when it comes to giving of our tithes and our offerings, and rightfully so. But hindi lang siya nag-a-apply para doon. Nag-a-apply siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yung marriage, gusto mo siya maging tama sa Panginoon, seek God. Dito, seek, aim at, and strive for His kingdom and His righteousness. Yung business mo, gusto mong lumago sa tamang paraan, you seek God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Sa iyong pag-aaral, gusto mong maging excellent, great. Seek God in all of this and His righteousness. Now, sa mga mag-aaral, kailangan mag-aral pa rin kayo. Baka sabihin nyo, I'm seeking God, pero hindi kayo nag-aaral. So, walang mangyayari. So, kailangan merong kasamang But, first and foremost, ang priority natin ay makilala ang Panginoon. Makilala ang Kanyang layunin. Diba? So, hindi yung ating sariling layunin, kundi yung Kanyang layunin. Right? So, we can fully walk, pleasing Him. So, kayang-kaya yung gawin natin yun. Amen? Pero hindi sa ating sariling kakayanan. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Alright? Yan. So, not my will. So, okay. Okay pa tayo so far? Okay. Yun, thank you, Jonah. Marami. Okay. So, magbasa tayo ng mga verse. Okay lang ba magbasa tayo ng mga verses? Kasi importante yun, para lumago tayo sa ating lakad. So, we should desire to be filled with His knowledge or the knowledge of His will. Hindi lang yung mga pangako. Yung mga pangako, nandyan yan para sa atin. Sabi nga, di ba? All of His promises in Christ are yes and amen. That is available to us. Pero ngunit, maganda na magsimula tayo na malaman natin, ano ba talaga yung layunin ng Panginoon para sa buhay ko? And hindi, walang mystery dyan. We know the will of God by going into His Word, pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin, magkakaroon ng communication with our God. Those are the things that help us know or have the knowledge of His will towards us. Amen? Hindi lang yung basta-basta na yung parang sa Bible, yung nakapikit ka, tapos i-flip mo yung sa bagay, sa digital ngayon, mahirap na yung ganun, yung random na parang Kasi naalala ko, ginagawa ko yun nung bata ako dati, nagpe-pray ako, parang, Lord, ano bang will mo sa akin? Tapos I get a Bible, and then nakapikit yung mata ko, and then I turn the page, and tuturo ko lang ganun. Ito yung will mo. Ganun. Tapos yung verse pala, Jesus wept. So, hindi so, we seek Him. Okay? Yan. So, Galatians, magpunta naman tayo sa Galatians. So, how can we please God? So, paano ba tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon? Yan. So, sabi mo, magandang tanong yan, Pastor Cyrus. So, we're here to answer that. Okay? Yan. So, Galatians 5, I'll start with verse 1. Pinalaya tayo ni Kristo upang patuloy na tamasahin ang kalayaang ito, kaya't magpakatatag kayo at huwag na muling magpaalipin. So, when we know God, alam natin na pinalaya niya tayo. Saan tayo pinalaya? We have been freed from the bondage of sin and death. So, yun yung unang-unang karunungan na kailangan natin malaman na tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon mula sa curse ng kamatayan. Diba? Yun yung ginawa ni Jesus doon sa krus. Namatay siya para sa ating kasalanan. So lahat ng ating mga kasalanan ay pinagbayaran na at bayad na in Jesus' name. Okay? So sabi dito, wag na tayong muling magpaalipin. So since we have been set free, we are no longer bound o hindi na tayo nabibihag pa nung mga nakaraan. Amen? Yan. So, unang-unang way para tayo ay mabuhay ng malaya sa karunungan ng ating Panginoon. So, how do we please God? So, we can please God by blessing those who curse us. So, kagad, no? Paano natin gagawin yun? So, sabi sa Matthew 5:44, ngunit ang sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. At lahat ay magsabi ng, parang hindi pa yan. But that's one of the ways that we can please God. That we bless those who may be against us. Kasi syempre, madaling i-bless yung mga tao na pabor sa'yo. Diba?
Halimbawa ako, sa pamilya ko, it's easy to bless my family because I love them. But, in the kingdom, sa mata ng ating Panginoon, yes, that's good to do, but God has called us to a higher way. And one of the higher ways that we can do is to love those who are seen na parang hindi mahirap mahalin. Yan, so narinig ko, may mga konting no? But that is the call that God has placed upon us as believers, to fully please Him, that we are called to bless those who curse us. So paano natin gagawin yun? You can bless them by praying for them. Diba? Napakasimpleng no? Ipanalangin sila. Huwag yung panalangin na parang sa Old Testament na, Panginoon, itong tao na to, lamunin mo ng lupa. Hindi ganun kasi may mga prayers na ganun. Diba? In the Old Testament, that they pray that, you swallow this, you swallow these people lahat ng umuusig sa akin, no? But we are called to pray for them. Speak a blessing over them. If you're going through a hard time or kung halimbawa may umuusig sa'yo, ipanalangin mo sila. Ipanalangin mo na makilala nila ang Panginoon. That's one of the best ways that you can please God. That you pray for those who are against you to have an encounter with God. Kasi pag na-encounter nila ang Panginoon, ang buhay nila ay mag-iiba. Kasi imposibleng hindi sila magbago when they meet with God. Huwag naman yung mag-meet with God na straight to heaven. Iba naman yun. But pray for them to have an encounter here on earth. Diba? Kasi kakaiba yung parang, Lord, kunin mo na siya. hindi yung prayer na gano'n. Huwag yung prayer na gano'n. But pray for them to have an encounter. Huwag kunin ni Lord. And lahat ay magsabi ng, Amen. Amen. That's one of the ways that you can please Him. Bless them, And then we can, number 2. So yung una, we pray a blessing over them. We please God by using our freedom in the right way. So kagaya sinabi natin kanina sa Galatians 5:1 na tayo'y pinalaya ng ating Panginoon. Diba? Pinalaya tayo para saan? So pinalaya tayo para gamitin ang buhay natin para ipangaral ito kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Right? So sabi sa Galatians 5, so babalan tayo ng ibang verses. Verse 13. Tinawag kayo upang maging malaya, mga kapatid. Kaya lang, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagbigyan ang hilig ng laman. Okay, yan. So medyo malalim kaagad, no? Sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Okay, next verse. Sapagkat ito ang buod ng kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So binibigyan tayo ng utos ng ating Panginoon, di ba? Ikaw anak, pinalaya kita. Ngunit, huwag mo namang gamitin ito para gawin lang kung ano yung pumasok sa isipan mo. Actually, that's not the definition of being set free. Kasi minsan ang interpretasyon, di ba? In the eyes of the world, sabi lang, ano na pala ako ligtas na pala ako okay na ako, so I can do this. Di ba? Diba? I can just live my life according to my own way. Diba? But then again, no, if you keep on doing the same things that you were doing before, then parang binabaliwala natin yung ginawa ng ating Panginoon para sa ating buhay. Diba? So parang sinasantabi natin. Hindi natin binibigyan ng tamang halaga what Christ has done for us and what He has set us free from. Kasi lahat tayo pinalaya na dahil kay Kristo. Okay po ba? Malinaw. So wag nating gamitin itong kalayaan upang pagbigyan ang hilig ng laman. So kasi, let's face it, hindi naman porket ligtas ka na, hindi ka nadadaan sa temptation kasi nandito pa tayo sa mundo Diba? Tao pa rin tayo. Mga pastor natin, si Pastor Cox, si Pastor Edwin, Pastor Millet, diba? They might think, ano yun? Tao pa rin. Diba? Yes, we go through the same things. Actually, totoo yun. Kumbaga, hindi kami spared from having challenges, having yung mga due date. Yan. Diba? We also go through that. But, and nobody's exempted with that. And walang taong perfecto. Sino po ba ang perfecto sa hapon na ito? Kung perfecto ka, sabihin mo amen. Oy, wala nag-amen, nakikinig kayo lahat. Very good. Very good. Diba? Kasi kung perfecto ka, baka ikaw si Jesus.
But, di ba? Huwag mo titignan yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka perfect, hindi ka si Jesus. No? But in my eyes, you're perfect. Sabihin nyo lang yun sa asawa nyo. Huwag nyo sabihin sa iba. Alright. Ay, nadidistract tayo ng konti. Yan, huwag natin gamitin ito, yung kalayaan natin. Yan, so, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa sarili. How do we love ourselves, di ba? Minsan, pag iniibig natin yung sarili, we want to give, ourselves the best. Di ba? Totoo ba? That's right, di ba? In the natural, yun napaka di ba? Oh, it's me time, deserve ko to, di ba? Yung mga ganon. Deserve. Tama ba yung pagkasabi ko? Deserve ko to. Di ba? Kasi, syempre, yung sarili natin, it's easy to love ourselves. But God is commanding us to love others in the same way that we love ourselves. So how do we love ourselves? Diba? So kung medyo hindi maayos yung pagtingin mo sa sarili mo, come to us, we will help pray with you as well. Kasi, we need to understand who we are. Yan. So we please God by using our freedom in the right way. So gamitin natin sa tamang paraan yung ating kalayaan na galing kay Kristo. So hindi para sa mga kung ano-ano lamang. Diba? Na parang, I'm saved na pala eh. So, I can do this. I can live my way. I can live my own truth. No, hindi. You live according to God's truth. Kung sino kasi sinabi niya, 'di ba? Tinanggap ko naman siya in my life. I have a relationship with him. I can have my own lifestyle. I can live as, however I please. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng kalayaan. God has designed us. That's why in our church, hindi tayo nahihiyang magsabi na kung lalaki ka, lalaki ka. Hindi kung lalaki ka, ay pwede ako mag-dress. No. And we are not apologetic about that. Yes, meron po mga pumupunta dito na that are gays. We love them, we honor them, but we do not stand for the lifestyle. Diba? Sabi mo, Pastor, ang harsh naman. Hindi siya harsh if you understand that that's what God said in His Word. If you are born as a man or if you are born as a female, that's how God designed you to be. Diba? Yun eh. So hindi tayo, kumbaga, we don't shy away from all of those things. And in the last couple of weeks, diba? Medyo maingay yung nangyayari sa ating bansa na about corruption and all of these things. Sabihin natin, anong ginagawa ng simbahan? We continue to pray and intercede for our leaders. That's the first thing that God has commanded us to do. What God has commanded us to do as Christians, in our world is to do the right thing. Gawin yung tama. Binahagi ito nila Pastor Edwin, the last couple of weeks na naalala ko na parang, bago tayo humingi ng accountability sa iba, di ba? Maging accountable muna tayo sa sarili natin. Di ba? Ako ba ay nagbabayad ng tamang buwis? Ako ba ay sumusunod sa mga traffic rules? Ako ba ay, in all of these things, di ba? Kasi syempre, yung malaking bagay na nakikita natin, yes, we need to stand against that, but first and foremost, kailangan, tignan muna natin yung ating sarili. Na tama ba yung ating pamumuhay? And that is one of the ways that we as a church stand for this nation. That we live rightly according to what God has called us to do. Do the right thing, obey the laws of the land, honor the leaders, and do the right thing. And then, of course, pray. Patuloy tayong mananalangin para sa ating bansa na patuloy na naway maghari ang espiritu ng Panginoon, na mawala yung espiritu ng kasakiman. And all of these things we are called to do. And that is how we take a stand. And that's how we take accountability for this. Amen? So wag tayong panghinaan ng loob. Sabihin natin, wala namang ginagawa ang simbahan. Merong ginagawa ang simbahan. We are praying for our nation. And we continue to pray that God will continue to reveal Himself in our nation, in our leaders, at sa lahat ng mga ahensya ng government na patuloy na magkaroon ng revival. And we are gonna continue to pray for that. And hindi nagtatapos ang laban dyan. Amen? Yan. Okay. Mahaba pa yung oras ko, so medyo okay pa.
Right. Number 3 way, yung pangatlong paraan para tayo ay mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So naalala niyo pa ba yung una? So yung una, you bless those who curse you or you pray for them. Pangalawa is we use our freedom in the right way. And pangatlo, we please God by living in the Spirit. Yan. So dito pumapasok yung ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Okay? So simulan ko sa Galatians 5. Doon pa rin tayo. So kung gusto niyo basahin itong buong chapter ng Galatians 5, maganda siyang basahin. Yan. Simulan ko sa verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at wag kayong susunod sa hilig ng laman. So binasa na natin yan kanina. Sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa mga hilig ng laman. So yung dalawang yon, the works of the flesh and the fruits of the Spirit, they are really opposing each other. So yun yung laban, not just in the physical but also in the spiritual. Okay? So kaya, the last couple of weeks din, pinag-usapan din natin yung ating how do we fight, di ba? Yung ating full armor of God, alright? Yan. So basahin nyo rin yun. Okay? Sapagkat ang mga hilig na laman ay laban sa verse 18. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Meaning, tayo'y pinalaya na. So again, in context, we have been set free sa lahat ng the righteous obligations of the law. Yan. So yung pinaka sa Old Testament. Tama, Pastor Edwin, no? Yan. So we have been set free from all of the righteous obligations of the law dahil sa ginawa ni Jesus. Kasi, kung tayo mamumuhay ayon sa Old Testament, patay tayong bata tayo. Kasi hindi natin matutupad lahat ng requirements para maging kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Kasi imposible. Actually, imposible. And thank God na hindi na natin kailangan gawin yung lahat ng mga bagay na yun dahil tayo'y malaya na kay Kristo. Amen? Yan. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, hindi naman maikakaila ang mga gawa ng laman. So, makikita natin yon. Yan. Ang pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, yan, pagkakabahabahagi, mga pagkakakampi-kampi, pagkainggit, yan, ba? Paglalasing, kalayawan, at mga katulad na ito, binabalaan ko kayo, gaya ng babala ko noon, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nasabi mo, Pastor, mahirap gawin yun. Diba? Yung kanta na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama? Naalala ko lang yun kasi nakwento yun sa akin lately. Pero totoo. But then again, in all of the things that I've read, these are the works of the flesh. Meaning, ang pinakasimpleng bagay is, yung mga bagay na ginagawa para lamang to fulfill the lust of the flesh. Diba, minsan pag ginagawa natin yung mga bagay na ganito, parang masarap siya sa pakiramdam. Or, diba, kumbaga sa ito yung mga pinakamadaling gawin. Kasi ito yung ating old nature. Diba? Minsan, if you have kids, diba, hindi mo sila kailangan turuan magsinungaling, pero when the time comes, minsan makikita mo, nagsisinungaling na sila kasi that's part of, the old nature. Diba? Or all of these things. But, sabi nga natin, tayo ay pinalaya na sa mga gawa ng laman. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay. Yes. So yung susunod na verse. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan,
kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Yan. How many of you need that? Ako, I need that. Self-control. Okay? Yan. Lalo na pag nasa traffic ako, nagde-drive ako. I'm just being honest. Hindi, again, sabi ko, hindi porket pastor kami, exempted na kami sa ganyan. Pero hindi rin siya excuse. Di ba? Kasi, actually, naalala ko lang, funny story, no? Although wala naman kami ginawa, but the last week, nagkaroon kami ng family trip. So nagpunta kami ng pamilya ko sa Singapore to celebrate my daughter's birthday. Tapos, so nasa airport kami, okay naman. Siyempre, chill ako eh. Sabi ko, in pub. But then again, pagdating namin sa Singapore, nandun kami sa parang train station, at biglang may tumawag sa akin, Pastor Cyrus. Sabi ko, ha? Nasa Pilipinas ba ako? Ay, kasi nagulat ako, tinawag niya ako nasa lubong ko lang siya. Sabi ko, and then sabi niya, Pastor, kasi nakita ko na kayo sa airport, hindi ko lang kayo nabate. Sabi ko, buti pala hindi ako nag-amok sa airport. Although wala naman, But then again, why do I say that? It just means na everywhere we go, people are watching us. Diba? And that's why we need to live, in the right way. So, naalala ko lang kung sinabi niya, Pastor, nandito rin kami. Actually, magkasabay tayo sa airplane. Hindi ko lang kayo nabati. But it's good to see you. Sabi ko, of all of the places I would meet someone, hindi ko na-expect na sa ibang bansa pa. Parang, ay ko, wow. Parang nagulat ako talaga. Sabi ko, buti na lang. Hindi ko inaaway yung asawa ko. No, hindi. Walang away nun. It was a good trip. And my wife will say, okay lang. Ngayon ang away. Biro lang po, wala. Ang away daw po kasi, hindi ko daw po siya pinag-shopping. Hindi, joke. Hindi, wala. Nawala tuloy ako sa design. Yan. Diba? Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. So meron tayong choice palagi. We are presented with a choice. Are we gonna live according to the fruits of the Spirit in our lives? Or are we gonna allow the flesh to take control? But then again, if we have been set free from the works of the flesh, then wala nang kakapangyarihan yung flesh sa ating buhay. So kasi meron na tayong kakayanang ngayong magdesisyon na say, hindi na ako yan. Binago na ako ng Panginoon. Ang kanyang espiritu ay nabubuhay na sa akin. So hindi na yan para sa akin. The Bible says, di ba, that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things are gone. So lahat ng mga nasa nakaraan, patay na. Sabihin nga natin, patay na. Patay na. Yan. Hindi patay kang bata ka. Patay na. Okay. Yan. So, yan. We have a choice. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, wala na akong no choice ako eh. Kumbaga, tao lang ako. Ngayon, nagiging rin yun, nagiging palusot, hindi naman palusot, or if I say, nagiging rin siya na parang excuse din siya na parang, I'm only human. Yes, we are all human, but through God's grace and through God's mercies, we have been given the empowerment to live according to His Spirit. So meron kang kakayanan, meron kang choice. Hindi mo kailangan sabihin na, ito lang ako eh. No, not anymore. If you are in Christ, and if you believe that in faith, then you are empowered. Say, I am empowered to live according to the Spirit. Yan. So, pwedeng maging practice yan. So, paano natin ipapractice yan? Gawin natin practice to. Paglabas na paglabas, mamaya, paano nyo kakausapin yung mga traffic marshal? That's the first practice, no? Hindi parang, teka, hindi ako makalabas. Again, I'm not saying this, no? But this is a good practice. Diba? How do we treat, our neighbor? Yung ating mga kapitbahay. Yan. How do we treat yung mga, pag nagkaroon tayo ng traffic enforcer? Yan. Perfect example. Again, I'm not looking at anyone. Baka sabihin nyo, Pastor Cyrus, irano ko. Diba? Pagka pinara kayo ng traffic enforcer, Sir, baka pwede natin pag-usapan to. Again, we have a choice. You have a choice. I'm gonna say, Boss, ano na lang, ganito na lang. Or Boss,
Sige, kikita mo na ako, boss. Di ba? Or, ano ba? Ano pa ba? Sa pila. O, di ba? Pag nakita mong may pila, maghahanap ka pa ba ng way para makasingit? Oh, even in those things. Actually, pet peeve ko yun. Pag nakita kong alam kong may sumisingit, actually yung, even as a pastor, sometimes I have to control myself na parang, teka lang, pumipila ako ng tama dito, tapos biglang, So even I have to practice self-control na, of course, I have to stand, but then again, nangyayari yun, di ba? Yeah, so we have a choice. You have a choice. Galatians 5:25. Yamang binigyan na tayo ng espiritu ng bagong buhay, lumakad tayo ayon sa kanyang patnubay. So again, we walk by the Spirit, not in our own strength, but with the guidance of the Holy Spirit. So kailangan maging aware tayo kung paano nangungusap ang Holy Spirit sa ating buhay. And if we don't make time for the Holy Spirit, then how do we know His voice? Kailangan na, sabihin nyo, Pastor, parang medyo hindi maganda yung mensahe natin ngayon. But this is helpful for us. This is helpful for me. We need to be aware of the Holy Spirit at work in our hearts and in our minds. So to be able for us to walk according to how God has called us to be. Yan. Binigyan tayo ng Espiritu, lumakad tayo ayon sa kanyang patnubay. Huwag na tayong maging palalo. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Huwag na nating galitin ang isa't isa. So huwag niyong galitin yung asawa niyo. At huwag na rin tayong mag-inggitan. So bakit si Brother Fendi, blessed na blessed, tas ako ganito pa rin? You know what? Oh, amen, Fendi, you are blessed. Bakit lahat ng favor dumarating sa kanya? And poor me, kawawa naman ako. Ang tanong ko sa'yo, are you seeking God? Are you desiring His righteousness for yourself? That's one of the ways na we can get to, understand na how we are when other people are celebrating. Pinagdidiwang ba natin sila? Para, oy, good for you. Yung blessing ko, paparating na rin. Diba? That's one of the ways for us to be able to, be prepared. Kasi syempre, diba? In the natural, sometimes makikita mo yung isang tao na nabibless. Bakit? Lord, asan yung blessing ko? But how do we counter that? We celebrate them. You know what, brother? God bless you. Good for you. I believe God has a blessing for me as well. Amen? Yan. Few more verses, if I can ask the team to come. Yan. Titus 2. Hinahanap ko ito kanina sa Tagalog. Tapos parang hindi ko siya makita. Yung pala ang title niya sa Tagalog, Tito. So meron palang Tito na book sa Bible. Titus pala yun. Yan. Titus 2, basahin ko muna sa NIV. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Yan. It teaches us to say no. Sabi mo nga, no. Yan. Kung ikaw ay parent, palagi ito yung word na binabanggit mo sa anak mo. Sa anak ko, no. No to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at mga pagnanasang makasanlibutan. Amen. Upang mabuhay tayong may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang panahon. So the same grace that saved us is the same grace that empowers us to live a life that is fully pleasing to Him. So yun yung kailangan natin maintindihan na kung ano yung biyaya na tinanggap natin nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito rin yung biyaya na tumutulong sa atin para mabuhay ng kalugod-lugod para sa Kanya. Yun yung kailangan natin maintindihan. Amen? Isa pang verse. Yan.
1 Corinthians 6 verse 11. At ganyan din ang ilan sa inyo, ngunit hinugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at itinuring na matuwid sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. So we have been washed. Diba? Meron tayong kinakanta na kanta na we have been washed in the water and we have been washed in the blood. You know, we have been sanctified. We have been made right, you know, through what Jesus Christ has done for us. And we have been justified. So banggitin ko lang ito. You know, kagaya sinabi ko kanina, you know, having the freedom is not an excuse to keep doing the old way of life. So merong kaibahan yung living in sin, and it is different from struggling with sin. Ano ibig sabihin nun? Diba? If you are willfully choosing to live in sin, that's a different matter. You need the help of God. Kasi merong iba, as I've said, we are all human. You know, we go through challenges, we go through temptations. Kasi meron ding mga tao na, you know, nakakausap kami, you know, the pastors and the leaders, sinasabi nila, you know what, Pastor? Gusto kong, I want to do right by God, but I'm struggling with this. I keep doing this. You know, and in those instances, makikita mo na merong kagustuhan na gumawa ng mabuti sa bawat isa. You know, and we don't have to live, you know, sabihin mo, hindi, ganito na lang ako. No. Through what Christ has done for us, merong paraan para ikaw ay lumakad sa ganap na kalayaan kay Jesus. You know, and my prayer for us today is malaman mo ang iyong kalayaan kay Kristo. Malaman mo ang kanyang layunin para sa iyong buhay. At malaman mo kung ano ang mga binigay niyang biyaya sa inyo. And even across this room, if we can bow our heads and we close our eyes, na kung alam mo sa iyong sarili na maaring hindi ka lumalakad ng tama sa Panginoon, na you are a believer but you are not really walking in the freedom that God has called you to do. I want to pray for you. Gusto kita ipanalangin na sabi mo, Pastor Cyrus, I think that's me. I need that prayer na kailangan ko ng tulong na malaman ko ang layunin ng Panginoon sa aking buhay at gusto kong lumakad ng kalugod-lugod sa Kanya. If that is you, as everyone's head is bowed and closed, if I can just ask you, as a sign of humility and honesty in the eyes of the Lord, na taas mo yung kamay and I want to pray for you. Say, that's for me. That prayer is for me. I will give it time. It's okay, hindi tayo nagmamadali. No, across this room and even online, you know, keep those hands up. Nobody's watching. Nobody's looking you. But I want to pray for you. Meron pa po ba? Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga taong nagtaas ng kamay. Alam mo ang layunin ng kanilang puso. At dalangin ko na patuloy niyong punuin ng inyong kaalaman, ng inyong will sa kanilang buhay. And I pray for them that they grow in the knowledge of who you are and the knowledge of your will. That they may walk a life that is fully pleasing to you. Na sila ay lumakad ng may kagalakan, na sila ay lumakad na may katagumpayan sa kanilang puso at sa isipan, na alam nila kung sino sila sa iyong mga mata. Na sila ay iyong mga anak na minamahal mo, meron kang magandang layunin, at sila ay malaya na para gawin ang lahat ng naisip mo sa kanilang buhay. So I speak strength for them as well. Strength and courage to walk in humility and understanding that lahat ng bagay na ito ay dahil sa iyong biyaya sa kanilang buhay. And I thank you for that in Jesus' name. Amen. Amen. Isa pang panalangin bago tayo magtapos ng tuluyan. Kung ikaw ay narito sa ating pagtitipon ngayong hapon at alam mo sa iyong sarili na wala ka pang personal na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, I would like to offer this invitation for you to pray, to invite Jesus into your heart. At palagi natin itong ginagawa dahil alam natin na maaring meron sa ating kalagitnaan na hindi pa talaga tunay nakakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ito ay napakagandang pagkakataon para makilala siya,
And I want to pray with you. And if that is you, if you can still continue to bow your heads. And I just want to know who you are. If you can just raise up your hand and say, Pastor, gusto ko tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. If there is anyone in this room and even online, kung meron, mananalangin tayo bilang isang simbahan. Meron po ba na nais tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen. Or even online. That's good. But, maaaring nahiya ka lang or something, but let's still pray this together as a church. Amen? So, sabihin natin lahat, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong buhay. Alam ko sa aking sarili na ako ay makasalanan at tinatanggap ko ang iyong buhay na binigay para sa akin. Dalangin ko na mabuhay ka sa aking puso at sa aking isipan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At mula ngayon, ako ay mabubuhay na para sa iyo. Salamat sa iyong kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ngayon, church, yes, let's celebrate. Kung pinalangin mo yung prayer na yan sa unang pagkakataon, or maybe, you just prayed for it and nahiya ka lang, huwag kang mag-atubili na pumunta sa ating Next Steps Lounge paglabas natin sa Gawing Kanan. So, nandun sila Pastor Cox, and all of their team. At sabihin mo, pinalangin ko yung prayer na yun with Pastor Cyrus to invite Jesus into my heart. And we just want to get to know you. We just want to pray with you. We just want to give you a gift of, a Bible to help you on your journey. And this is, our privilege and honor to walk with you. Amen. Amen po ba? Amen.